Magandang araw ka channel. Ang tutorial natin ngayon ay kung paano kumuha ng national ID dito sa Pilipinas. Yun ang tutorial ko ngayon mga ka-channel. Lahat ng tanong mo kung paano kumuha ng national ID ay i-discuss ko sa video ito. Ngayon ka-channel, kung mayroon akong hindi madi-discuss pagkatapos mong panoorin yung video na to, hindi maliwanag sa'yo, i-comment mo lang po dyan sa baba at re-replyan ko po kayo. Yun po yung kaibahan ko sa ibang mga creator. Ako po yung creator na talagang nagre-reply po ako sa mga video ko pagka hindi naintindihan nung nanood ng video ko. Doon sa mga supporter ko na mga kapwa ko small YouTuber, mga ka-channel, pa-share naman ako ng video ito para nang sa ganun is marami tayong matulungan, maraming matulungan yung video natin ngayon kung paano kumuha ng ID. Kasi ako mga ka-channel, naniniwala ako na 90% ng mga Pilipino is gusto kumuha ng ID na to. Kasi ito po yung magiging identification natin sa Pilipinas, katunayan na tayo ay citizen ng Pilipinas. Ang kagandahan nito mga ka-channel, wala pong pinipiling edad, mapabata man po o matanda, as long as po na may birth certificate, makakakuha ng barangay clearance. Kasi po yung barangay clearance, kung sakasakali mang pong wala kang ID is pwede mo po siyang gawing valid ID, basta may thumb mark lang po at saka may picture yung barangay clearance na gagamitin mo pang requirement sa pagkuha ng national ID. Yun po yung tutorial natin ngayon mga ka-channel kung paano kumuha ng national ID. Pero bago ako magsimula, disclaimer lang mga ka-channel, hindi po ako empleyado ng Philippine Identification System dito sa Pilipinas. Hindi rin po ako empleyado ng kahit na anong government agencies. Yung ipapaliwanag ko po ngayon is based lang po sa pagkakaintindi ko, which is makikita natin yun mamaya sa kanilang website. So yun po yung tutorial natin ngayon mga ka-channel. Sana po may maintindihan kayo sa paliwanag ko. Bago ko simulan yung tutorial ko, shout out po pala kay Ma'am Tess Vlog. So Ma'am Tess, maraming salamat po sa pagpapamember dito sa aking YouTube channel. So yun lang yun mga ka-channel, simulan na natin yung ating tutorial. So ayun, bago ko simulan yung tutorial natin mga ka-channel, i-click nyo po muna yung link dyan sa baba para masabayan nyo po ako sa aking ituturo. So pagka na-click nyo po yung link dyan sa baba mga ka-channel, ito po yung makikita nyo. Pero bago ko po ituro kung paano mag-fill up ng form, ipapaliwanag ko po muna kung ano ba yung national ID. So tingnan natin mga ka-channel. So yung national ID, ito ay inaaprobahan ni President Duterte noong August 2018 sa Republic Act na 11055 kung saan ini-establish ang Single Identification System sa lahat ng citizen ng Pilipinas. So yun mga ka-channel. So ang ibig sabihin, halos lahat ng citizen ng Pilipinas is magiging required kumuha nitong ating national ID. Kumbaga ito yung ating magiging national identification system dito sa Pilipinas. So actually mga ka-channel, medyo late na nga tayo Kasi sa ibang bansa, halos lahat ng bansa, mayroon silang ID na katunayan na sila ay citizen ng kanilang bansa. Sa atin lang sa Pilipinas, walang ganon. Sa atin lang sa Pilipinas, ang pagkarami-raming ID na kailangang kunin. So yun yung ibig sabihin ka-channel ng ating national ID. So punta na tayo mga ka-channel, ipapaliwanag ko na naman kung ano nga ba yung magiging step para kumuha ng national ID. Actually mga ka-channel, bago ko makalimutan, bago tayo mag-fill up mamaya, wag ka na mag-fill up kung ikaw ay nag-fill up na doon sa mga naglalakad. Kasi mga ka-channel, may nagbabahay-bahay na nagpapa-fill up ng form dito sa ating pagkuha ng national ID. Ngayon ka-channel, kung nakakuha ka na or kung nakapag-fill up ka na ng form doon, wag na po kayo mag-fill up ng form dito at baka po magka-problema yung inyong application. So yun mga ka-channel, wag na kayo mag-fill up, antayin niyo na lang po yung ARN na ibibigay sa inyo pagka na-aprobahan po yung inyong application. So ang susunod ko mga ka-channel is kung ano nga ba yung mga step para makakuha ng national ID. So ito yung mga step mga ka-channel. Ang unang step is yung pag-fill up ng form dito sa pinakita ko. Ito ang unang step. Pagka nag-fill up tayo dito ng form, makakakuha tayo ng ARN. Yun yung ipapakita natin kasama ng mga requirements natin
pagka pumunta tayo sa lugar kung saan tayo nagpa-appointment. So yun yung unang step mga ka-channel. Yun yung sinasabi dito sa step 1. Dito naman sa step 2 mga ka-channel is yun yung pupunta ka na sa lugar kung saan ka nagpa-appointment. Tulad ko, nakatira ako sa General Trias, siyempre doon ako magpapa-appointment mga ka-channel. So, pagka pumunta ako doon mga ka-channel, kailangan dala ko yung mga application ko, kailangan yung ARN or yung QR code ko, kailangan dala ko sa lugar kung saan ako nagpa-appointment. So, yun yung step 2 mga ka-channel. Ang step 3 naman natin mga ka-channel is halimbawa pagkatapos mo na pumunta sa lugar kung saan ka nagpa-appointment, maghihintay na lang po kayo para ma-deliver sa inyong bahay yung inyong national ID. So kailangan pagka dineliver sa bahay niyo mga ka-channel yung ID, kailangan meron din kayong ipapakitang valid ID, katunayan na sa inyo talaga yung ID na yun. Ngayon ka-channel, kung nagtatrabaho ka, lagi kang wala sa bahay, mag-iwan ka na lang mga ka-channel ng authorization letter kung sino yung naiiwan sa bahay. Para nang sa ganun is makuha niya yung ID mo. So yun yung tatlong step mga ka-channel. Pero lilinawin ko lang mga ka-channel, hindi lahat ng lugar is pwede nang magpa-appointment. Kasi hindi po lahat ng lugar is open na yung appointment. May mga lugar po na hindi pa open ngayon. For the reason siguro na hindi pa gaanong kompleto yung mga machine natin pampagawa ng national ID. So yun yung tatlong step mga ka-channel. Ang susunod ko mga ka-channel is ipapakita ko sa inyo yung mga lugar kung saan pwede nang magpa-appointment. So punta tayo dun sa mga lugar na yun mga ka-channel. So ito yung mga lugar na yun mga ka-channel. Kung nakatira ka sa mga lugar na to mga ka-channel, pwede na po kayo magpa-appointment. Ngayon mga ka-channel, pagka wala pa dito, antay-antayin nyo po or mag-follow up po kayo sa inyong munisipyo para makapag-fill up ng national ID. As of today po, ito lang po yung mga lugar kung saan pwede nang magpa-online appointment. So kung nandito po yung lugar nyo, magpa-appointment na po kayo habang hindi pa dagsaan ang mga tao. Kasi pagka nagsimula na yan mga ka-channel, dagsaan na po yan. Alam nyo naman po. Ang susunod ko dito mga ka-channel is, sir, pagka nagpa-appointment ba ako, sir, saan ba ako pupunta? Saan ba yung mga lugar na pwedeng magpa-appointment sa lugar namin? So madali lang po yun. Punta lang po kayo dito sa registration center and then makikita nyo po dito yung mga lugar kung saan pwede kayo magpa-appointment. Halimbawa sa NCR1, sa City of Manila, ibig sabihin magpapa-appointment ka sa City Hall. So ito po yung mga lugar kung saan kayo magpapa-appointment sa lugar niyo. Halimbawa ako, taga Cavite ako. Magpapa-appointment ako siyempre sa General Trias. So hahanapin ko lang sa Region 4A, tapos punta ako sa Cavite, City of Cavite, City of General Trias. So pagka nagpa-appointment ako, dito ako magpapa-appointment sa City of General Trias at ito yung lugar. So malalaman mo ka-channel kung saang lugar ka pupunta pag ikaw ay nagpa-appointment. So yun mga ka-channel, tinuro ko na yung step, tinuro ko na rin yung mga lugar na available na, tinuro ko rin yung lugar, yung address kung saan ka pupunta pagka pag nagpa-appointment ka. Ang susunod ko mga ka-channel is yung pagpipill up na ng form. So punta tayo dito mga ka-channel, magpipill up na tayo ng form mga ka-channel pero ituturo ko lang sa inyo kung paano siya i-proceed. Kasi ako nakapag-fill up na ako mga ka-channel, hindi pa lang kasi applicable sa lugar namin pero at least nakapag-fill up na ako. So pagka magpipill up kayo mga ka-channel, i-click niyo lang tong proceed. And then pwede nyo ilagay dito yung email address nyo kung saan doon niya i-send yung code, or pwede nyo ilagay dito yung number nyo mismo para doon nyo i-send para doon nyo makikita yung code. Kasi kailangan yun mga ka-channel, kasi after nito ipapatype niya sa atin yung code. So ilagay ko lang yung number ko mga ka-channel. Ayan, nalagay ko na yung number ko mga ka-channel. Tapos click natin tong I am not a robot. And then send natin, send OTP. Ayan, sinend niya na mga ka-channel yung OTP. Ngayon kung cellphone number mo yung nilagay mo, tingnan nyo sa cellphone nyo. Ngayon kung email naman yung nilagay nyo doon, tingnan nyo po sa email nyo. So type ko lang yung password mga ka-channel. So ayan na mga ka-channel, lalagay ko na yung code, tapos i-verify ko lang. And then ito na.
hindi na natin siya makikita mga ka-channel kasi nakapag-apply na ako. So wala pang appointment date yung makikita niyo sa akin kasi hindi pa bukas sa lugar namin yung appointment. So yun lang mga ka-channel. So para makita niyo mga ka-channel yung pinipilapan, ipakita ko lang tong modify information. So ito po yung pipilapan nyo mga ka-channel. Actually mga ka-channel, madali lang naman pilapan to eh. Kasi ito yung information mo, kung saan ka nakatira, kung anong pangalan mo, siyempre kung anong blood type mo, barangay, zip code, napakadali lang pilapan nito mga ka-channel. Hindi ko na kayo sasabayan kung paano pilapan kasi madali lang naman siyang intindihin. So yan yun mga ka-channel, yung pipilapan nyo pagka nag-fill up kayo ng national ID dito sa online. Ang susunod kong ipapaliwanag mga ka-channel is yung mga requirements. Ano nga ba yung mga valid ID na kakailanganin ko pagka kumuha ko ng national ID. So tulad nga po lang sinabi ko dun sa naunang parte ng video na to, na kahit barangay clearance, basta nandun yung mukha nyo, may tamark yun, pwede po yun. So if in case meron pa kayong ibang ID, ito po yung mga valid ID na kailangan natin. So kailangan PSA, birth certificate, ito po yung mga kailangan natin. So hindi ko na siya babasahin isa-isa mga ka-channel kasi masyadong marami. Police clearance, voters ID, postal ID, taxpayer identification or yung TIN, PhilHealth, national ID, resident ID. Yan po yung mga kailangan. So if in case po, nandito naman po, nakalagay naman dito na kung sakasakali, pwede yung employee ID, pwede yung school ID, pwede yung barangay clearance, certified ng barangay ID nyo, yung city municipal ID. So yun po yung mga valid ID. Kung sakasakaling wala ka ng ID, pwede yung barangay clearance. Papacertify mo lang sa barangay nyo na pang barangay ID yun. So yun mga ka-channel, napakadali lang kumuha nito pagka ito ay nagbukas na sa inyong lugar. So yun mga ka-channel, I hope naturo ko lahat. I hope naiintindihan mo yung paliwanag ko. Tulad nga ng sinabi ko sa naunang parte ng video na to, kung mayroon kang hindi naintindihan at i-comment mo lang dyan at re-replyan ko po kayo. Hanggang dito na lang yung video ko ngayon mga ka-channel. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin mga ka-channel. Pero bago ko tapusin yung video natin, gusto ko lang i-shoutout yung mga ka-channel natin na gusto magpa-shoutout dito sa ating YouTube channel. So shoutout pala kina Azi Sordik, kay Oldisa Files, kay Margalo TV, kay Teacher Risa, kay LDQ TV, kay Naklobian Channel. So shoutout sa inyo mga ka-channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Kung isa kang YouTuber at gusto mo rin magpa-shoutout or kung gusto mo magpa-shoutout mga ka-channel, i-comment nyo lang po dyan sa baba at isi-shoutout ko po kayo sa susunod kong video. So hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Kung may natutunan ka, paklik naman ako ng like dyan sa baba. Paklik na rin ako ng subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video. Ang mga video ko sa YouTube channel na to mga ka-channel ay tulad ng yung napanood kung saan meron kang matututunan kahit konti. So yun lang mga ka-channel, maraming salamat po.